kong inuulit-ulit at hindi ako magsasawang magpasalamat sa Panginoon kung paano ko na-encounter ang Panginoon. Yung totohanan, mga kapatid, dahil previous, meron tayong mga kanya-kanyang dinaluhan. But then, hindi natin natagpuan doon yung totoong Diyos, ang Diyos na yung totohanan ba, yung maramdaman mo yung presensya niya, nandun yung pagbabago, na dati ay parang wala lang. But then, napakabuti ng Lord dahil binibigyan tayo ng chance, na matagpuan natin siya at maranasan yung grasya niya. Amen po. So, hindi po sa mga kapatid dito, hindi lingid, yung mga hindi pa po nakakakilala, ako po yung may bahay ni Kuya Eddie. So, bale, ang plano po namin, ang nakadesign lang talaga para sa amin, ay 1 month lang po ako dito. But then, parang aabutin ako ng 1 year. 7 months na po ako. So, napakabuti ng Lord na may mga plano man tayo, but then yung plano ng Panginoon ay mas maganda, mas the best. Dahil 5 years na kaming hindi umuwi si Kuya Eli. So binigyan na kami ng Lord ng favor na dito, na mag-stay ako dito, tapos makasama ko pa kayo mga kapatid sa fellowship. So isang blessing po yon. At isang blessing na nakilala ko kayo mga kapatid. Kasama ko kayo sa fellowship. So maraming mga uncertainties. Kami din, hindi namin alam kung ano yung mga mangyayari sa hinaharap. But then, we believe and trust the Lord na ano man yun, ay yun yung the best. Yun yung pagkatiwala ni. Actually, hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako sa trabaho. Ang desire ko is dito na. So, but then, ang plano pa rin na Lord ang masusunod mga kapatid. So, napakabuti ng Diyos na ilaan natin yung oras natin once in a week, and makikita natin kahit maraming sitwasyon ay, kung alam niyo lang, yung buhay namin ngayon ni Kuya Eddie, but then, nandun yung galak dahil kasama namin ng Lord. Mga kapatid, din yung pinakamaganda bilang isang mananampalataya, kahit maraming storm sa buhay, pero daig mo pa yung yung easy going na parang wala lang kasi yung Panginoon nagbibigay ng comfort, ng strength, at maraming blessing, unexpected. Kumbaga, mga kapatid, ay parang kahit walang-wala na, pero abundance nandyan. At saka yung health, yun yung pinakamahalagang mga kapatid. So, praise God. At alam ko na each one of us ay may ginagawa ang Lord sa ating mga buhay. And huwag nating ipagkait, huwag tayong mahiya. So, anyone? Yes, purihin ng Lord. Amen, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ako nga pala ang Kuya Richard ninyo. Kuya, I want to testify the goodness of the Lord, Hallelujah, na kung paano siya kabuti sa buhay ng inyong abang lingkod, Kaya siya patuloy na ipinapatotoo ko, hallelujah, kung paano siya kumikilos sa buhay ng inyong lingkod, At nakasama ko rin ang aking sister wife dito. Alos sabay sila ng Ate Juliet na dumating dito as a visit visa. So, that is the prayer, and the prayer ay sinagot ng ating Panginoon, mga kapatid. At ang isa pang pinapatotoo ko, mga kapatid, is kayo, Kayo yung mga blessing na ipinapanalangin namin nung araw. Sabi namin, pagka kami, dahil every Monday meron kaming intercessory prayer dito. So nananalangin kami, ang ipinapanalangin namin is, Lord, magpadala ka ng mga kaluluwa, na makakasama namin. So, i-answer. At kayo yung mga kapatid. Amen? Palakpakan natin si Lord. So, ganun kabuti si Lord, mga kapatid, Kaya, magpatuloy kayo, gaya nga nabanggit ng kapatid kanina, maraming mga circumstances, yung mga nararanasan natin sa buhay, but hindi yun magiging hadlang, para tayo ay uminto, para yung tayo ay
Alam niyo yung hindi na magpatuloy. No? Kaya salamat kay Lord, no? Dahil katulad niyo rin ako nung panahon na nung pumunta dito sa Saudi Arabia, no? Ang akala ko, no, is trabaho lang. Then ang nasa isip ko noon, puro blessing ang matatanggap ko, no? Hallelujah. Pero mas may magandang ginawa ang Panginoon. Yung one thing na hinahanap ko noon is the blesser. Kanino ba nagmumula yung blessing? So nakilala ko yung tunay na blesser ng buhay ko, which is si Lord. So yun po dapat na una nating makita sa ating buhay ng mga kapatid. Huwag natin abulin yung pagpapala. Dahil ang pagpapala, mga kapatid, susunod yan, no? Kaya nga sabi dun sa Matthew 6:33, no? But seek first the kingdom of God and His righteousness, no? Hallelujah. At pawang, no? Yung susunod ang mga pagpapala. Dahil yan ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Hallelujah. At tapat siya sa kanyang mga pangako. Ibibigay niya yan, mga kapatid. Siksik, liglig, sabi nga. No? Kaya magpatuloy lang tayo, kilalanan natin kung sino yung tunay na blesser ng ating buhay. No? Hallelujah. Huwag yung blessing ang hanapin natin. Ang hanapin natin yung tunay na blesser. Amen? Purihin po ang Panginoon. Praise God sa buhay mo, Kuya Richard. Actually, nung una ako dito, every Thursday, pagpapasok ako dun sa door, ang nakikita ko lang is 6 pairs ng chinelas or shoes. Then dumadami, nagiging 15 pairs. Pero kanina, alam mo, nakita ko hanggang dun. Ang haba nung mga pairs of shoes and sneakers. Sabi ko, wow, praise God. Ang daming mga kaluluwa na makakasama namin ngayon. So, napakabuti po ng Panginoon. Sino ba po ang mag-share ng goodness ng Lord? Amen. Amen. Praise God. At kagaya ng sinabi ni Kuya Richard na it is our prayer. Kasi yun nga, sinabi ni Tita na 6 pairs daw. Okay. So, nung bumalik ako dito, yun nga, yun din ang nadatnan ko. But sa mga kapatid, gusto nilang sumuko, pero sabi ko, huwag na huwag tayong sumuko. Okay? Kasi ang Panginoon, hindi siya sumuko sa atin. Kaya move on, keep on moving, and keep on praying to God. Lagi kong sinasabi sa mga kapatid ang mga bagay nito. Sapagkat in God, there's always a hope and there's always a victory. Amen. So that's a good thing in serving God. So that's happened. At lahat ng mga kapatid, bumalik. Masaya ko. At nakita ko kayo na patuloy. Whatever challenges may come, we should continue serving God. We are not serving anyone, any people. We are serving God alone. Amen. So, one thing na mapapasalamat ko is because that God has granted my prayer for almost a years also. Kasi nga, di ba, may training center ako. At parang gusto kong itigil na at kalimutan na lang yon. Pero God has make a way na buhayin uli. At saka valid pa naman hanggang for 5 years ang registration namin sa Pilipinas. At sabi ko, sige, buhayin natin to. Kaya to. Kahit ako lang mag-isa, kaya to. Because I know that God will always help me. Kasi ginamit ko rin ito para sa mga kapatid na ma-reach out sila. Amen? I use it for the glory of the Lord. And I really thank God because nakuha ko ang mga projects para sa training center ko dito sa Amiral Projects. And soon, our prayer na ma-reach out ang Padili na makuha ko ang project ng ma-training doon na sila ay kuha ng services sa akin. So, I'm so grateful also to God. It's because that my partners here in the MAM, they are so very supportive. Sabi niya, whatever trainings you want me to conduct, we will. We are really always. Just call us. And I praise God for that. And also, even for my accreditation in the US, sabi nila, don't worry. Kahit on process yung document mo sa amin, just move on. Use our title. We will support you always. And I really thank God for that because it's a way na
marami ako makikilala at ma-reach out ng mga kapatid sa Panginoon. And this is what I can say, and thanks to God for all the glory and honor. Amen. Praise God sa buhay mo, Kuya Reg. And nothing is impossible naman sa Panginoon when we aligned everything to Him, when we anchored our plans and mga hakbang natin and decision, and if we surrender our self-will, no? Ang Panginoong Diyos naman magbigay sa atin ng wisdom, mga kapatid. Anyone? Meron pa po? Isang mag-share. Ayun, nagre-raise si Kuya Pit. Sige na lang nga. Kala ko nag-raise ka, Pit. So, hallelujah! Magandang gabi lahat sa mga kapatid natin. Purihin natin ating Panginoon sapagkat ang ating Panginoon ay napakabuti para sa ating lahat. So, for my personal testimony, alam niyo ba mga kapatid, single ako, hindi ako pamilyado. So, kung bakit naging single ako, kasi story for long time ago, pamilya kasi namin napakahirap. So, isang bagyo lang dumaan, tumutumba yung bahay namin. So, tinatalian namin yun. So, at that time, actually marami kami magkapatid, 10. Pero ako ang nauna nakagraduate sa mga magkapatid namin. Pero nagpapasalamat ako sa mother ko dahil pinalayas niya ako from Iloilo down to Mindanao. So napadpad ako sa Mindanao, may kumuha sa akin ng pamilya na yon, pinaaral ako from high school hanggang college. So praise God, nakatapos din ako ng college. So after 10 years ko yata, na-communicate ulit yung mga kapatid ko, parents ko. Kasi at that time, hindi pa uso ang FB, hindi pa uso ang chat-chat. So umuwi ako doon sa amin, nakalimutan ko na yung area kung saan yung bahay namin. From Mindanao to Iloilo, Santa Barbara. So yan nga, nagiging breadwinner ako noon. So nagkaroon ako nakagraduate ako, nagkaroon ako ng magandang trabaho. So ang pagiging breadwinner ko hindi pa rin nawawala. Dahil lahat ng halos mga pamangkin ko na patapos ko na, marami ako natulungan. So, nakapagtrabaho na yung pamangkin ko. So, ngayon, dito ako sa Saudi. At actually, before ako nag-Saudi, sa LGU ako nagtatrabaho sa City Hall. Actually, maganda din sana. Pero job order, so walang kasiguraduhan kung kailan ka doon. Kasi paano ng politika. So, pag bagong nakaupo, alis ka rin doon. So, job order. Pero before that, may mga pahiwatig na si Lord sa akin na makapunta dito ng Saudi Arabia kasi may plano si Lord na makapunta dito sa Saudi Arabia. So nakapunta ako dito, ito pala ang nadatnan ko, ang napuntahan ko, ang magpupuri sa ating Panginoong Diyos. So praise God, napakabuti ng Panginoon sapagkat may plano siya para sa atin. Yun nga, before, pag may problema tayo, hindi natin nakilala si Lord, lagi tayo, masakit sa ulo natin kung ano gawin natin, anong solusyon ang gagawin natin. Pero ngayon, mas kay Lord na tayo, anytime pag may problema, nagiging strong tayo. Kasi madali lang tayo lumapit kay Lord, madali lang natin makausap si Lord. So yung mga unbelievers, dati unbelievers tayo, mahirap natin kausapin si Lord na lumapit sa Kanya. But now, tayo mga kapatid, patuloy lang tayo na manalangin, patuloy lang tayo na mag-pray, patuloy tayo na magsamba kay Lord sapagkat si Lord napakabuti para sa ating lahat. Yun ang amen. Amen, praise God sa buhay ninyo mga nag-share. At ito po yung napakasarap pong i-chismis, no? Yung kabutihan ng Lord. Huwag po tayong mag-chismis ng iba. Yung goodness lang ng Panginoon. Amen? So, next na patotoo, for sure yan. Marami nang magpapatotoo. Dahil nagagalak ang Lord sa mga follower niya, sa mga believer na i-share yung itinetestify yung kanyang goodness. And for now, meron pong magpapaawit. So, palapakan natin ulit ang ating Panginoon. So, this is the portion na offertory song. So, we offer song, magbibigay tayo ng awit para sa ating Panginoon. So, sa mga kapatid natin, alam natin may mga talent kayo sa song. So, pwede nyo i-share ang inyong talent sa pagkanta.
So isang song lang yung every week. So i-share niyo yung talent ninyo para sa ating Panginoong Hesus sa gabing ito. So dito sa Isaiah 40, chapter 40 verse 31, sinasabi dito, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as an eagles. They shall run in not the weary, and they shall walk in not faint." So in Isaiah teaches that those who hope in the Lord will exchange their exhaustion for renewed strength. So trusting in God, faithfulness, kasi yung theme natin ngayon is faithfulness. So trusting in God, faithfulness, in His past actions, enables believers to rise above challenges. So sinasabi dito, magtiwala lang tayo sa Panginoon, patuloy lang natin na magiging tapat tayo sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang magbibigay siya ng challenge sa atin, pero ang Panginoon pa rin ang hawak sa atin para magiging strong tayo sa atin ng mga challenge. So katulad tayo sa isang agila like eagles who embody power and confidence rooted their creator. So katulad tayo sa isang agila, di ba yung agila maliit pa siya, gusto niya lumipad, so natatakot siya, but ang mother niya pinupush siya doon. Pinupush siya sa nest na yun, di ba? Pinupush siya doon na mahulog para matuto siya lumipad. Pero pag nahulog siya doon yung mother niya, kukunin din siya ng mother niya. Hindi niya rin pababayaan. So katulad din tayo. Pag tayo na mga anak ng Diyos, pag nawala na tayo sa Kanya, so nandyan pa rin yung Panginoon para tayo hakayin, para tayo ilapit sa Kanya. Yes, amen. Hallelujah, Lord. Yes, O God. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. Look to you, and I wait on you and sing. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Everlasting arms, you'll never let me go. Do it all. Come on, sing. You are forever in my life. You see me to the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting
You'll never let me go. Do it all. Sing to your Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Sing to your Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Do it all. Hallelujah, Lord. Yes, O God. Hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Marami pong salamat, Panginoon, sa gabi, Panginoon, ito, Panginoon, na dinako mo dito, Panginoon, ang inyong mga anak, Panginoon, ang inyong mga tupa, Panginoon, upang maglingkod sa inyo, Panginoon. Hallelujah, yes, O Lord. Yes, thank you so much. Hallelujah. Amen. Praise God. Parang gabi sa bawat isa. Amen. Pwede ba natin palapakan si Lord? Hallelujah. Amen. Mapalad ko ang natagpuan sa presensya ng Diyos, mga kapatid. So we are so blessed. Nandito tayo because we are choosing the best part. The best time and the best life. Bakit? Because your life will be start when you have Christ. Ang totoong buhay ay nagsisimula pag mayroon tayong Kristo, kapatid. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon is nandito tayo sa giving portion. Now, una muna, disclaimer muna, hindi ito pag sinasabing giving, hindi ito pinapasa dito na magbigay. Amen? Unang-una yan. Now, pag-usapan natin, ano bang plano? Bakit ba kailangan natin or bakit ba inutos ng Diyos ang magbigay? So, tinuturo ito para mabuksan tayo, para makakaroon tayo ng financial freedom. Kasi sa atin talaga, kalamitan sa atin, or most sa atin, or lahat sa atin, is mayroong mga tinatawag nating financial constraint o challenge. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng experience natin yung karanasan sa financial. Amen po, lahat tayo niyan, mga kapatid. Na pag-usapan natin, ang God's plan for financial freedom. So, dito is, concerned din pala si Lord sa financial natin, kapatid. Kaya tinuturo ito, mga kapatid, para makita natin at maunawaan, dahil dito magkakaroon tayo ng breakthrough. Di ba nais natin na magkaroon tayo ng breakthrough sa buhay? Sinong gusto ng breakthrough, mga kapatid? Meron na dito. So, hindi ito pensahan, kapatid. Ituturo natin ang biblical principles, mga kapatid. Amen? Okay, sabi ng Proverbs, sabi ni Solomon sa Proverbs 11:24, there is one who scatters, yet it increases more. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. So dito, pinapanawa sa atin, the more ka na maghasik, the more ka na magbigay, lalo kang magkaroon. Mga kapatid, biblical yan. Hindi si Kuya Nils, but yan ay mensahe mula kay Lord. The more ka ngayon na mag-ipon, o hindi lang mag-ipon, mag-withhold, yung hawakan mo, more than is right. Bakit? Karapatan mo mga kapatid. Yeah, that is right. But ang sabi niya, more than is right. Yung mas higit pa sa nararapat. Ibig sabihin, the more ka ngayon na mag-ipon, saan po pupunta?
it leads to poverty, kahirapan. So the principles now sa pagdating sa financial, mga kapatid, is kumbaga ang mundo, mag-ipon ka Brad, mag-ipon ka para yumaman, is very contradicting and opposite pagdating sa Panginoon. Ito yung principle na kailangan natin maunawan. Paano po mangyayari? The more ka magbigay, the more ka magkaroon. Di ba sabi niya, there is one who scatters, but it increases more. Mas lalo kang nagbigay, lalo kang magkakaroon. How is that possible? Yan kasi yan mensahe ng Lord at principles ng Lord, mga kapatid. Na sa ating kaisipan, kapatid, the more tayo na mag-withhold, hawakan. Kasi karapatan mo sabi ni Solomon, more than what is right. It is your right. Kasi sahod mo kita mo, or kita pa sa negosyo. But, ang sabi niya, it leads to poverty. So ito pala yung, amen, pasok po mga kapatid. Praise God. Amen. Meron pa dito, dalawa. Ito pala yung nais ng Lord sa atin, mga kapatid, na kung saan dito pala maunawaan natin, di ba, nais natin na maging malaya sa financial, mga kapatid. Walang gusto na maging gapos sa mga pangangailangan, lalo na sa pagdating sa pag-usapang financial. Pero dito, pinapaunawa sa atin, mga kapatid, ano po yung breakthrough sa buhay? Paano po tayo makakaroon ng breakthrough? At makakaroon ng paglago? Ang sabi niya, the one that is who scatters. O sa lalo kang nagbibigay, lalo kang magkakaroon. Very easy. But the thing is, ang hirap po gawin, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Kasi, likas sa tao is greedy. Is hawakan talagang mayroon siya. Yan na talaga ang katangian ng tao. Pero dito, pinapaunawa sa atin ni Solomon, ang pinakamayaman, pinakamatalino, at sa kapanahonan na yan, at walang sinumang katumbas ng kayamanan at katalinuhan niya maging sa mga panahon na to. But pinapaunawa niya sa atin kung para makakaroon din ng kalayaan sa financial, pag lalo kang nagbibigay, lalo kang magkaroon. Lalo kang humawak at panghawakan mo, lalo kang maghirap. That is not my word, that is the word of God. Kaya nga dito, tuturuan tayo, paano ba tayo maranasan ang mga pagpapala. Kasi mga kapatid, plano ng Lord na pagpapalain tayo. Pero, kailangan natin sumunod sa kanyang principles, which is sa kanyang salita. Kahit ganda ng plano natin, mga kapatid, pero hindi ka naman susunod sa agos na nais ng Lord, kapatid. Tataliwas, kasi yun ang sinasabi ng mundo. Mag-ipon tayo. Yan ang talaga ang mundo, mga kapatid. Wala pong masama sa pag-ipon, kapatid. Bagkus is kasama ba si Lord doon? Kasi, kapatid, ang buhay natin wala kasiguraduhan Maging sigurado lang yan pagkasama mo si Lord. Pag-usapan natin, lahat tayo nasa Saudi, kapatid. O may mga time sa atin, marami sa atin ngayon ex-abroad. Balik-balik na lang. Marami ang sinubukan ng mga negosyo. Pwede ba subukan natin si Lord? Amen. Hindi ko sinasabi na dito kayo magbigay, kapatid. Sinasabi ko na magbigay tayo kay Lord. Hindi lang po na nararapat dito o para dito. Pero, pag saan kayo nagbigay na yung nararapat at alam natin para sa Panginoon at pinagkaloob mo kay Lord, para kay Lord yun. Yan ba tayo doon? Palawan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Savings! Pag-usapan natin savings ngayon kasi lahat ito gusto talaga nating mag-save. Even marami kayong mga bank account, mga siguro, may iba, mayroong walang bank account, praise God. Praise God din yung sa mayroong bank account, more than 2. Sino bang mga more than 2 bank account dyan? Nabasahin natin ang pangaral ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Amen? Savings pag-usapan kasi nandito tayo Brad, uwi na ako, laki na kasi ng ipon ko Kaya minsan usually yung nagkaroon na rin natin. Now, tindahan natin, pag-usapan mo natin ang pagdating sa savings. Sabi ng Panginoon, pagkatapos isinasalaysay ni Jesus ang isang talinghaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Di ba? Dami na. Saan ang gagawin ko? Dami na Nakainani. Okay. Sabi niya, alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki o mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. 19. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka ng ipon para sa mahabang panahon. Usually, ganyan natin ba, mga kapatid? Dami ko ng ipon. Okay na ako, settled na ako. Amen. Pag-usapan natin kayo na yan sa labas.
Praise God, mayroong nagdo-doorbell po, guys. Ang sabi dito, okay, kaya, ang sabi niya, marami ka nang inaipon para sa mahabang panahon. Anong sabi niya? Kaya magpahinga ka na lamang kumain, uminom, at magpakasarap sa buhay. Amen? Yun ang sinabi, mga kapatid. Now, sabi sa 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. Ibig sabihin, mangmang ka, full, you're full. Sa gabing ring ito'y babawiin ka ng buhay na kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili. Diba, usually, yung katotohanan kapag ang daming ipon, ang iba naman, sa Pilipinas, na iba na naman yung pinapuntahan ng mga pamilya or the worst is, alam naman natin yan, mga kapatid. Ano ang sabi niya? Na saan mo ngayon, saan ngayon mapupunta? Dito kay Jay. Amen. Ang sabi niya, saan ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? Ano sabi sa 21? Praise God. Amen. Dito na tayo, kuya. Meron pa dito dalawa. Okay. Praise God. Now, marami tayong ipon, ano? Kapatid, wala pong masamang pag-ipon. Anong sinabi ng Panginoong Hesus? Ganyan ang sasapitin ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit, ang sabi niya, dukha naman sa paningin ng Diyos. So, wala pong masama sa pag-iipon na sinasabi dito, mga kapatid. Pero pag mag-iipon ka para sa sarili mo lang at hindi mo kasama si Lord, isa kang, ang sabi niya, dukha, mahirap. Ibig sabihin, hindi mo kilala si Lord. Ang ginagawa mo lang is pagpapayaman, or ipon ng ipon. Ano ang sabi ng Panginoon dito? Hangal ka. Kasi ngayong gabi, babawian ka na ng buhay. Now, ngayon, saan mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Now, let's talk reality, mga kapatid. May mga tao na, ilang taon na, nandito, sobrang ipon. Later on, right after, nabalitaan natin, isang buwan, pumanaw na. Saan ngayon mapupunta ang ipon nila, mga kapatid? Kaya nga dito, pinapangaralan tayo na mayroon pong maling pag-iipon ng kayamanan pag hindi mo kasama sa plano si Lord, mga kapatid. At pag nag-iipon ka, para lang sa iyong sarili. Kaya nga yung sinabi ni Solomon, the more that you withhold, because it's your right. Walang kumontra dyan. Walang mag-question dyan. But ang sabi niya, it leads to poverty. Bakit? Kasi sa mata ng Diyos, napakahirap niya, kapatid. Amen. Kaya nga, pag-uusapan natin yung giving, mga kapatid. Para turuan tayo, paano ba ako ma-breakthrough sa dami ko mga financial challenge, constraints. Later on, may mga times na dumaranas tayo ng ganyan, mga kapatid. But take note that our God is able and can give us the breakthrough. Amen? Obstacle to prosperous. Ito yung mga sagabal sa pag-uswag o sa tinatawag nating paglalago pagdating sa ating financial. Pag-usapan muna natin specifically ang financial kasi nasa giving tayo eh. Para magkakaroon tayo ng kaunawaan, mga kapatid. Amen? Ready? Una, mga kapatid, is short ako. Alam naman ng Lord na bibigyan naman siguro ng Lord, di ako mapagbigay na yan. Hindi makapagbigay ang isang tao because eliminated by your shortage. Kulang. Kulang lahat. Kulang tulod, kulang ang ngayon, daming binabayaran. Kaya wala na akong budget para kay Lord, or minsan hindi nakapagbigay, mga kapatid, pero yung barya-barya lang. Amen? Yun ang nangyayari sa atin, yan katotohanan, tama, mga kapatid? Kulang kasi, kaya di mo na ako magbigay. Naintindihan naman ng Lord. That is true. The Lord understand. But hindi tayo naka-align sa principles niya sa atin. Now, isang pagtuturo ngayon sa 2 Corinthians 8:1, ang sabi dito, and now, brothers, we want you to know about the grace that God has given to Macedonian churches. Ang sabi niya, out of the most severe trial, kapatid, their overflowing joy, their extreme poverty, welled up in rich generosity. Hindi lang sila nakaranas ng kahirapan, severe. Alam niyo, severe, na grabe yung paghihirap, bagkus meron pang persecution. They are being persecuted. Pero sa mga panahon na yun, mga kapatid, yun yung nagiging rason na mas lalo pa sila nagiging generous. Ibig sabihin, they are giving more. Even the standard of living changed. Naging mahirap sila, kapatid. But their faith had not changed.
Ibig sabihin, anumang sitwasyon na meron tayo mga kapatid pagdating sa financial, pero ang nais ng Lord, magbago man ang living standard mo, katulad ng Macedonian Church, dahil hirap sila, may persecution pa, pero ang pananampalataya nila pagdating sa pagbibigay is hindi nagbabago. Giving, mga kapatid, is not eliminated by your shortage. Ay, wala akong ano ngayon. Paano ka magkakaroon ng tinatawag natin na mabe-break to yung financial natin na sa buhay kung hindi tayo yung susunod sa Panginoon kung ano yung sinasabi niya. The more you give, ang sabi niya, the more that you scatter, the more that you receive. So it teaches us the generosity. So ang obstacle, minsan kadalasan natin mga kapatid, dahil kulang. Kulang yung ano ko ngayon, sahod. Kulang pambayad sa utang. Kulang pandala sa Pilipinas. Mga kapatid. Yun ang kadalasan. Amen? Isang example sa Macedonian Church, napakahirap nila. Meron pa silang persecution, pero kaya pa rin na silang nagbibigay. Hindi lang basta nagbibigay. They are willed up, na inspired sila in giving through generosity. Alam niyo yung generous? More than that they can give. Yan po sabing generosity. Umaapaw ang dami. Kahit nagbago ang kanilang katayuan pagdating sa pamumuhay, pero hindi nagbabago ang kanilang pananampalataya pagdating sa pagbibigay. Amen po. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. Pangalawa, mga kapatid, minsan, napipressure tayo. Na-energize tayo sa pressure o nagbigay tayo dahil sa pressure or dahil sa pressure ng buhay. Ang dami kong sitwasyon ngayon, di ba na ako magbigay? Napipressure, kaya hindi na magbigay o napipressure, kaya magbigay. So, nais dito ng Lord, mga kapatid, is willing na magbigay. Hindi kayo pinangaralan pagdating sa living para pressurein kayo, ha? Tinuturo lang dito, mga kapatid. Ito yung mga obstacle minsan sa atin na nangyayari. Na, meron akong plano. Ito yung magiging plano ko for the year. Kaya ito yung babudgetin ko. Minsan, hindi na makakasama si Lord. Kaya nga may mga times, pag hindi ma-align talaga, ang normal po mga kapatid, no? May trabaho ako, may blessing. That is true. Normal. The wages, pag may work ka, may sahod eh. That is true. But iba kasi yung favor ng Lord, kapatid, tandaan natin. If the Lord will give you favor, gagamitin yung kumpanya mo, yung amo mo, for your promotion, for your favor, or financial breakthrough, o ano mang kaya niyang gamitin, mga kapatid. Tandaan natin, ang Diyos, pwede niyang gamitin sino man. Basta a-align ka lang ngayon sa principle o sa salita niya, kapatid. Amen? 2 Corinthians 8:3-4, ang sabi ni Apostle Paul, for I testify that they gave as much as they were able. See? Nagbigay sila na mas beyond sa kanilang ability. Entirely on their own. So wala pong pumipilit, kapatid. Willing sila na nagbibigay. More than they are able. Sa higit nila kayang maibigay. And beyond their ability. Anong klaseng pagbibigay yan, mga kapatid? Even sa pressure ng buhay, ang pagbibigay ay hindi po nahinto, mga kapatid. Ang sabi niya, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Pleaded, kapatid. Ano yung pleaded? Yung sila pa, ako na magbigay, ako dyan, ako para dyan. O sino yung mapangailangan dyan? Ako dyan. Yan po sila sabi dyan. They are pleaded urgently. Sila mismo ang nakipag-usap, kapatid. Oy, di, ako dyan, ako pwede magbigay dyan. Yan po sila sabi dyan. Mga kapatid. Meron ba tayong gano'n na urgency sa ating mga puso, kapatid? Kapatid, ano bang merong maitulong ko dyan? Kasi ang sabi nila, mga kapatid, nagiging katayuan nila, ang pagbibigay is a privilege. That is true, mga kapatid. Bakit? Pag wala ka, walang sahod, walang trabaho, hindi ka talaga makapagbigay financially. That is true. That is true, tama, mga kapatid. But dito, kung anong meron sila, ang sabi nila, because they are pleaded, kung baka sila yung namamanik ba? Hindi ba ako ang pwede magbigay dyan? Ako magpipledge dyan para sa Jerusalem. Itong area na to, ako magpipledge. At some point, yan po ang tinuturo, mga kapatid, na ang pagbibigay is not by pressure, but yung entirely, yung willingly, nasa puso, kapatid. Amen po. Karoon tayo ng gano'n na pagbibigay, mga kapatid, hindi po sa pilitan. Now, si Apostle po, alam naman natin na he is an apostle. Meron po siyang authority. Lahat naman tayo may authority. But grabe yung authority niya, mga kapatid. But dito, si Apostle Paul, hindi niya pinipressure ang mga taga-Macedonians na nagiging, katulad ng iba ba? Di ba, may ibang nangaral na napipressure, authoritative, minamanipulate, mga kapatid.
Sasabi, magbigay ka para maging mayaman ka. Manipulative po yun. Yung tinatawag na marinig natin prosperity gospel. Yes, the word of God will prosper us, but hindi lang po mga kapatid na magbibigay ka para yumaman ka. Hindi po yun mga kapatid. Ng financial. Yumaman ka kung the Lord will allow, but hindi pwedeng gamitin ang authority na mapipilit ang isang tao na magbigay. Hayaan mo silang magbigay. Kaya nga katulad dito mga kapatid, mayroon bang patotoo dito na, Brad, mayroon bang kailangan dyan sa kitchen? Pwede ba ako muna mag-pledge? Sa sweets sa Ate Mariacel. Ganun po mga kapatid. Ibig sabihin, ang sabi niya, beyond their ability. Tandaan natin, mahirap sila, no? Sinabi yan, before that verse, mahirap at they are in persecution. But, ang pressure sa kanilang sitwasyon ay hindi nagpapatinag sa pagbibigay nila. Amen? Hallelujah. Wala pa tayo doon mga kapatid sa pananampalataya. Wala pang ganong pressure at wala pang ganong sitwasyon na dumaranas tayo. Kumbaga, nasa comfort zone pa tayo ngayon, kapatid. Amen. Number 3, praise God. Aha. Okay. Diretsuhin natin. But just as you excel in everything, so nagiging mapalad po sila, pinagpala sila, magaling silang magsalita, magaling sila mga kapatid sa kanyang pananampalataya, napakalalim. Ang sabi niya, okay, but just as you excel in everything, in faith, in speech, and in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, ang sabi niya, see that you're also excel in this grace of giving. Nag-i-excel sila lahat, kapatid. Pero nais din ni Apostle Paul na mag-i-excel din sila pagdating sa pagbibigay. Bakit po? Nandun na mga gift nila, katulad sa atin. Hindi po pwede, si Kuya Nils, dahil nagsasalita siya, hindi na ako pwede, sabi ako naman tumatay, hindi ako pwede magbibigay. Hindi ko to i-excuse ang calling na mayroon ako para po na hindi ako makapagbigay. Example, di ba, minsan yung mga, dinadaluhan natin, yung pastor, pare, o ministro, kung sino man yan mga kapatid, hindi po excuse yan. Kung nag-i-excel ka man sa mga bagay. Example, dito lang ako ginagamit sa music, okay lang sila. Sila naman yung pwede magbigay doon para magamit sila. Dito, ang sabi ng Apostle Paul, kung nag-i-excel kayo sa mga bagay, mag-i-excel din kayo sa giving. Kasi nandun susunod yan mga kapatid. Ang blessing kasi, ang pagbibigay kay Lord, magbubukas yan ng pagpapala mula kay Lord. Kasi ang pagpapala mula kay Lord, hindi lang about financial. Completeness, kapatid. Health, favor, promotion, protection, guidance, wisdom, knowledge. Lahat yan, kapatid. Yan ang dala ng Panginoon. Kaya nga dito, ang sabi ko, no service to substitute grace giving. So, hindi mo pwede sa ipagpalit, dito ko ginagamit sa kitchen, hayaan mo sila magbigay na, nangangaral ako, sila nga magbibigay. Hindi po. Lahat tayo ay tinatawag na magbibigay ng mayroong grasya. Grace of giving, kapatid. Amen? So, tinuturuan tayo dito ngayon ni Apostle Paul na sila nag-i-excel lahat, even though nasa kahirapan, pero ang sabi ni Apostle Paul, mag-i-excel din kayo pagdating sa pagbibigay. And that is about particular in money, mga kapatid. The question is, nais ba natin magkaroon ng oportunidad na maging prosperous? Nais ba natin, kapatid? Isang totohanan na tanong. Amen. Lahat tayo, walang gusto mahirap. Mayroon bang gusto mahirap dito? Kuya, gusto ko maging mahirap. Mayroon bang gusto? Wala, di ba? So lahat tayo ay gusto maging prosper. Patandaan natin, nais mo ba na maranasan ang opportunity na to? Yes. You have to declare yes, mga kapatid. Yes, Conclusion tayo. Anong sinabi? The benefit of generous giving. Mayroong benepisyo ang pagbibigay ng generous. Anong sabi niya? A generous person will prosper. Kung nais maging prosper, magkakaroon ka ng generosity na pagbibigay. Whoever refreshes others will be refreshed. Kumbaga, yung nagbibigay ka sa iba, nagpapainom ka ba, ikaw din ang parang nakainom. Yan pong sinasabi dyan. Napansin nyo, kapatid, yung nagbibigay kayo sa pamilya nyo, samput sa mga nangailangan na pagkaawawa, parang nagkaroon ka rin ng kagalakan. Yan po na nangyayari sa spiritual. Pero dito, ang sabi niya, once you are generous, pagka as mas lalo pang nagbibigay, ano po? That will lead you to prosper life. Ibig sabihin, kapatid, it's not just about kung anong meron ka ngayon. Hindi yan, mga kapatid. Kung anong meron ka ngayon is, kaya yan ni Lord pagpapalain idudoble. If you are prosperous, if you are generous, kapatid. Amen. Generous in many things, mga kapatid. And here, pinag-uusapan natin ang financial. Now, may sabing kapatid na bakit daw lang box,
Amen. Nandyan yung box sa likod, meron dyan envelope, kapatid. Yung willing at nandun yung puso, you are free to give, mga kapatid. Amen. Wala sa pilitan, bagkus tinuturo ito, dahil iyan po ay isang pagtuturo na nais natin mabuksan ang ating kaisipan lalo na pagdating sa principles of giving. Amen po. Tayo po tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. We give you praise. Tandaan natin, mga kapatid. Ang unang-una na nais ng Lord na ibigay natin, amen, yung puso natin. Amen. Sige. Ano mo na yung mga buwan, mga kapatid? Thank you, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Sige po, alis naman yung mga upuan. Tingin muna tayo dito, mga kapatid. Baka napipressure kayo sa giving, ha? Wala pong pressure ito. Pero ang sinasabi ng Lord, kapatid, na nagpapasalamat tayo pag ang una niyong ibigay mismo yung buhay niyo sa Panginoon. At ginawa natin ito ngayon. Ginawa niyo ito ngayon. Nagdesisyon kayo, nandito kayo, mga kapatid. Ibigay niyo muna, mas mahalaga ang puso niyo sa Panginoon, pinakauna yan, at susunod yung mga bagay-bagay. Amen. At ang nais ng Lord, give your heart to the Lord. And the Lord will take care of your heart. He will take care of the rest. Meron naman tayong mga sitwasyon, don't worry, kapatid. Huwag kayong mapagod na sumamba. Huwag kayong mahiya. Baka ba sabihin nyo, hindi ako makapagsamba, wala akong maibigay. Hindi po, kapatid. Patuloy lang tayo, kapatid. Dahil ang unang ibigay at dapat ibigay natin is yung buhay mo kay Lord. Amen. Yung puso mo kay Lord. Amen ba tayo doon? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Father God in heaven, Lord, we thank you that you are our shepherd, our great provider. In you, God, nothing, hallelujah, nothing is impossible. Lord, we have everything that we need. You said that in your word, O God. The Lord is my shepherd and that I lack nothing. Lord, wala na kaming ibang hahanapin dahil ikaw ang aming dakilang pastor. Lord, sa gabing to, salamat sa mga buhay ng mga kapatid na nandito, Panginoon. Lord, right now, I pray, touch their heart in the name of Jesus. Lord, na ipagkaloob nila ang iyong puso. Ang puso nila sa iyo, Diyos. Ang mga buhay nila na ilagak sa iyo, Diyos. Lord, salamat. Ibig sa mga trabaho, Lord, na meron kami, gamitin mo ang mga kumpanya, ang mga amo, mga managers, na magiging isang instrumento, Lord, na ang pabor, ipadalay mo sa iyong mga lingkod in Jesus' name. Lord, bless the work of our hands. Bless our company, Lord. And bless everybody na nandito ngayon, Panginoon. Let your Spirit, O God, let your Spirit, Lord, to teach us more of you. Let your Spirit, Lord, to lead us and to guide us. And let you, Lord Jesus, reign on us. Lord, loobin mo at hayaan mo na maghari ka sa aming mga buhay. Mula noon, hallelujah, ngayon at hanggat kailanman, Panginoon. Salamat, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka. Hallelujah. Itong aming sabot na langin in Jesus' name. Amen. Salamat natin si Lord. Woo! Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Sa gabi nito, hallelujah, atin siyang aawitan, mga kapatid. Na bago natin kainin ang pagsulot-saluan, ang kanyang mga mayayapang salita, we will worship our Lord, mga kapatid. Kaya, buksan natin ang ating mga mata, ang ating mga puso, para sa ating Panginoon. Ngayon, binigyan na tayo ng bibig upang umawit at magpuri sa ating Panginoon. Kaya sa gabi ito, hallelujah, malaya ang lahat. Taas natin ang ating mga kamay, hallelujah. Sumayaw tayo para sa ating Panginoon. Umawit tayo para sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti. Kaya sabi niya sa kanyang salita, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. At sabi rin sa John 14:6, Jesus answered, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Hallelujah. 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 Awitin natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
want to see you. I want to see you. I want to see you. I want to see you. No matter the skies across this land, then only might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. No matter the skies across this land, then only might see the truth and know He's the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see Jesus lifted high. No matter the skies across this land, that all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. No matter the skies across this land, that all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little taking ground. Every prayer, powerful weapon, stronghold sounds coming down, down and down and down. We want to see Jesus lifted high. No matter the cross is lost His land, then all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high. No matter the skies across this land, then all we might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see, we want to see, we want to see Jesus lifted high. Amen. Hallelujah. We want to see Jesus lifted high, mga kapatid. Hallelujah. Patuloy na awitan natin ang ating mga Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi nga, hallelujah. Hallelujah. Sino ako ngayon na naririto sa harapan ng ating Panginoon? Ang Panginoon ay napakabuti. Bakit? Dahil sa gabing ito, hallelujah, hindi man tayo karapat dapat, pero winelcome niya tayo sa gabing ito, hallelujah. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, patuloy na awitan natin ang ating Panginoon, hallelujah, dahil ang pagmamahal niya sa atin ay tunay at tapat, hallelujah. At tayo ay tinawag niyang kanyang anak. Amen! Hallelujah! Oh, hallelujah! Hallelujah, Jesus! Oh, oh, Hallelujah.
free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who say I am. You are for me, not against me. I am who say I am. I am chosen, not forsaken. I am who say I am. You are for me, not against me. I am who say I am. I am who say I am. The Son sets free, all is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. The Son sets me, all is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who say I am. You are for me, not against me. I am who say I am. I am chosen, not forsaken. I am who say I am. You are for me, not against me. I am who say I am. I am who say I am. The Son sets free, all is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. I'm a child of God. Yes, I am. Hallelujah. Hallelujah. Brothers and sisters, hallelujah. In Romans 12:1, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship, mga kapatid. Kaya sa gabi nito, hallelujah, i-offer natin ang ating mga sarili sa ating Panginoon. I-surrender natin ang lahat-lahat na natitira sa ating mga puso. Hallelujah, dahil yan ang nananais ng Panginoon sa ating buhay. Commit ourselves to our Lord God. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus! Hallelujah!
Panginoon.